Hello, magandang araw sa inyong lahat. Magandang araw, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas. May papasko kayo sa akin. So mga kababayan ko, start natin ang Christmas natin ng maganda, ng walang stress. So bagong lahat, gusto ko naman magbalik ng shout out sa mga viewers ko. Kagabi pa. So pagbigyan nyo ako na i-greet naman kayo na Merry Christmas. Sino-sino yung mga nandito, at magbasa tayo ng comments, no? Si Sir Isagani Topular. Hello Sir Isagani Topular, kamusta na? Sabi niya, walang black o white lady, ang meron talaga ay bad or good spirit. Ghost. Wala silang damit o kasuotan man, kundi sila mismo yung anino ng anino. Sabi. Si Sir Romel De Castro, hello. Una nga palang duda na ako kay Third Eye, buti sina Boss Rino kasama niya kasi entertaining. Ito yung regarding kay marami ding nagsasabi sa akin, marami ding nagre-request, marami nagsasabi na or kumukontra dun sa pahayag ko kay Boy Third Eye. Pero kung feeling yung totoo, di totoo. Pero sa akin talaga, tagilid sa akin si Boy Third Eye eh. May mga time na parang sinasadya niya na lang yung pagtakbo. Parang lang naman. Hindi ko sinasabing sinasadya niya, pero parang lang naman. Tama to sinabi ni Romel De Castro, buti kasama niya sila Boss Rino. 'Di ba? Kahit pa paano entertaining. Mga makukulit sila eh, no? Kaya lang minsan kasi si Boy Third Eye hindi ko alam kung sinasadya na lang or hindi. Tandaan niyo mga kababayan, pag sinasadya niyo na yung isang bagay, parang hindi na siya organic panoorin. Si Miss Spicy, hello. Sabi ni Miss Spicy, Merry Christmas. Merry Christmas din, Ma'am Miss Spicy. Pagpatuloy mo lang tuksain ang mga manloloko na ghost hunter. Actually, ito part of me yung pamimeke ni Master Gala. Hindi ko naman makukonsider na panloloko. I don't know, depende sa point, sa bagay. Finake niya yun, pinaniwala niya yung tao sa hindi totoo eh. No? Pero kung akong tatanungin nyo, lesser evil naman yan kumpara doon sa mga ghost hunter na gumagawa ng peke at the same time nang hihingi. Gamit yung ginawa nilang Sa akin, kung may papalusutin ako sa mga namimeke, yun si Master Gala. Kahit pa paano, pwede naman palusutin siguro. Christmas naman ngayon eh. Christmas naman ngayon. Pero kung akong tatanungin yung mga kababayan ko, mas gusto ko nang manood yung mga tao kay Master Gala kaysa dun sa mga ghost hunter na makakapal ang mukha na, alam mo yun, nang hihingi pa ng budget. Diba? Yung nag-Gcash pa. Don't get me wrong, may mga issue kasi na may mga nagsusumbong sa akin na may naglalagay ng Gcash, no? May naglalagay ng Gcash dun sa page nila. 'Di ba? Hindi ko naman yun. May mga YouTuber at may mga streamers talaga na naglalagay ng Gcash sa nila, sa channel nila. Para nga naman may mag-donate or may magpadala. Pero ibang usapan kasi yung parang nag-help ka to grow your channel. Tama ba yung term ko? Parang humihingi ka ng tulong para palakihin yung channel mo. Tagalogin ko na lang. Mali yata yung grammar ko naghingi ka ng help para lumaki yung channel mo. Ang nangyayari naman, peke naman ang pinapalabas mo. Well, hindi naman masama yun na manghingi ka ng suporta, pero yung kung may budget kayo, pupuntahan natin yung lugar, 'di ba? Padalhan nyo kami ng pera para puntahan namin yung lugar, maipagpatuloy namin ginagawa namin. Na pagdating din naman doon sa lugar, pepekein mo din lang naman pala. 'Di ba? At saka may mga nagsasabi na ito mag-usap nga tayo.
may mga nagsasabi na yung paulit-ulit na lang tong issue na to eh, yung tanggap na nila na ano, paulit-ulit yan, walang araw na hindi ako nakakatanggap ng comment na yung tanggap naman nilang fake daw pero wag na daw pansinin. Ang main issue dito, kayo kasi mga fans ng Ghost Hunter, tanggap nyo eh. 'Di ba? Pero mga Ghost Hunters nyo mismo hindi nila tinatanggap. At doon nagkakaroon ng problema. 'Di ba? Ang pinopromote lang naman natin dito. I'm so sure yung mga personal it's not about being perfect eh. Lahat naman tayo makasala. Wala naman talagang perfecto. Pero pag may mga bagay na ganito na aawayin mo ko dahil sinasabi ko yung totoo. Yung totoo na kinakalat mo sa publiko, no? Yung ito wala naman personal na ano to eh. Hindi naman to personal eh. Actually, ang kinikriticize sa kanila yung video. Hindi, ang Pasko ngayon, lawakan nyo yung pangunawa nyo. Video yung kinikriticize kasi. Kaya walang personal dito sa mga napag-uusapan dito sa mga vlogs natin tsaka sa mga ano natin. Walang personal dito, men. Siyempre naglagay ka ng ano, ang nakakabwisit lang yung katulad ng kay Kuya Red, ano. Sasabi niya, nagiging personal 'yon kasi yung mga tao nakakilala ko daw ay iniisip nilang peke ako, nasasaktan ako, sabi ni Kuya Red. Pero in the first place, yung pagkakasakit nun, ginawa mo yun eh. Ginawa mo yun, men eh. Nagpakalat ka ng fake video, then may nakabooking na fake yung video na pinapakalat mo. Nalaman ng mga kapitbahay mo na fake yung ginagawa mo, tapos masasaktan ka. Tapos isisisi mo doon sa nakabooking sa'yo. Hindi ko naiintindihan yon. Di ba? Unang-una, wala naman ikang inaapakan na tao. Meron! Yung mga legit na ghost hunters na nagpapakapagod sila na kahit kaluskus man lang umaasa na may makuha sila. Ang pag-ghost hunting, yes, mahirap yun. Mahirap na gawain yun. Just imagine, pupunta ka sa isang lugar. Ito mga kababayan ko. Sinasabi nila, nagpakahirap naman daw yung mga yan. Yung mga ghost hunters na yan. Bakit hindi na lang daw pagbigyan? Kasi tama sinasabi ni Donsky na nagpakahirap ako sa location. Pupunta kami sa location, matutulog kami sa tent, etc., etc., 'di ba? Yun ang sinasabi ni Donsky, naghahanap siya ng simpatsya eh. Well, kung akong tatanungin mo naman, ano naman talaga, naghirap din naman talaga sila. Pero ito dito papasok yung hindi patas eh. 'Di ba? Kayo mga fake ghost hunters, naghirap kayo. Same ang ginagawa ng mga legit, let's say sila Sir Pedro Pablo TV. Sila Sir Pedro Pablo TV. Sila Sir I.M. Reverie. Same din naman na naghahanap sila ng location katulad nyo eh. Same na gumagastos sila ng malaki sa equipment nila. Actually nga, kayo mga ghost hunters nga, location lang ang pupuntahan nyo eh. Iba sa inyo, camera lang ang dala-dala eh. Wala naman kayong equipment katulad ng mga, sa bagay iba may mga GoPro sa inyo, ano. Pero katulad ni 88 na malabong cellphone video lang ang dala-dala, cellphone camera lang ang dala-dala, yun lang talaga. Parehas naman kayo naghihirap eh. Parehas kayo pumunta sa location. Paano nyo naaapakan yung mga totoong ghost hunters? Kasi binababoy nyo yung larangan. Binababoy nyo yung larangan ng ghost hunting. Gagawa kayo ng peke. Habang itong mga legit na ghost hunters, sila Pedro Pablo, sila I.M. Reverie, sila Cebu Ghost Hunters PH, 'di ba? Hirap na hirap sila doon. 'Di ba? Just imagine, Sir Pedro Pablo, kung nanonood ka sa akin, ilang footage ang nakaka-capture nyo? Ilang oras ng footage? Sila Adventure Ducks, sila buong Team Kilabot, baka nga umaabot ng 2 oras yan eh.
Na nagvi-video yung mga yan eh. Na wala talaga makuha. Ang ginagawa nila, para may upload na lang, kinakat na lang nila yung mga hindi importanteng part. Ito mga ghost hunters mo na peke. Baka nga 1 oras lang nagvi-video na yan eh. At yung 1 oras na yun, sulit na sulit yun. Dahil ang daming multong magpapakita doon. Tinan mo, sila sa Retzel, pupunta sa abandoned hotel sa Hong Kong. Sila, di ba sila Ma'am Kriza? Pupunta sa isang abandoned hotel at hindi pa paulit-ulit ang location nila. Ang isa sa paghihirap na ginagawa ng mga legitimate ghost hunters, excuse me, hindi pa ulit-ulit ang location nila. Well, minsan may umuulit pero after 3 months na or after 6 months or minsan nga after a year saka lang nila binabalikan eh. Ito mga peking ghost hunter na ngayong umaga. Ngayong umaga nasa Black Lady House, kinabukasan nasa Black Lady House uli. Minsan nga umaga at hapon nasa Black Lady House, iisang vlogger lang. Tamo si Kuya Red, ilang beses niyang pinupuntahan yung sementeryo na yon. Tapos ang kakapal ng mukha nyo na ipamuka sa mga na mahirap ang ginagawa nyo. Baboy na baboy yung mga legitimate ghost hunter sa inyo eh. Habang kayo mamimeke kayo ng video, ito mga legitimate ghost hunters, naiisip ba ito ng mga taga-sunod nyo? Kaya nasasabihin tanga-tanga yung mga yung mga supporters nyo eh. Hindi nila naiintindihan yung totoong paghihirap eh. Nag-travel lang ng malayo, yun na yung paghihirap sa inyo? Well, mahirap naman talaga yon, pero ikukumpara nyo sa mga legit na ghost hunters. Magta-travel ng tapos bokya pa sa evidence minsan. 'Di ba? Paano nagso-survive ang mga channel ng mga legitimate ghost hunters? Let's say sila Sir Pedro Pablo at Sir Nibram. Ginagawa nila ginagawa nilang kalibang-libang yung explorations nila. Para kasi ito ang nagiging main goal kasi ng ghost hunting ay makakita ng multo. Kinahon nyo yung sarili nyo. Parang ang nagiging definition ng pagiging ghost hunter, hindi ka legit na ghost hunter kung wala kang makukuhang multo sa video mo. Doon yung sinana yung tao. Pero yung pag-ghost hunting kasi art yan eh. Di ba? Tinan niyo yung mga evidence sa mga legit na sila Sir I.M. Reverie. Pupunta sa isang lugar. Anong mga nakukuhang evidence nila? Mga kaluskos. Wala, ni minsan pa nga hindi pa nga yata naka-capture. I don't know Sir I.M. Reverie, kung nanonood ka man sa akin. Ni minsan nga wala pa yatang nakuhang totoong multo si Sir I.M. Reverie. Oh, what I mean, totoong multo yung na-capture sa video na apparition. Diba? Sila Sir Pedro Pablo, mukhang wala pa rin yata. Buong team kilabot. Just imagine, magkano ang mga equipment na mga yan. Hindi basta-basta yung mga equipment ng mga yan. Pero itong mga ghost hunters nyo, mga putang inang mga supporters na to, na hindi umiintindi. Diba? Nare-realize nyo ba? Bulok na cellphone camera lang ang dala-dala, pero sangkatutak na multo ang nakikita. Diba? Ano ang investment nila, Kuya Red? Yung DJI Osmo Pocket. Yun, mahal nga naman yun, Pero yun lang, tapos magda-download lang ng app sa cellphone. Ng GhostTube. Tapos na ang problema nila. O paano nako-compensate ng mga ng mga legit na ghost hunters yung yung pagba-vlog nila para maging kawili-wiling panoorin? Anong ginagawa nila? Katulad nila Boss Rino, nila Adventure Dax, nila Val Baliw. Anong ginagawa nila? Ginagawa nila entertaining. 'Di ba? Hindi na kaya bilib ako dun sa bilib ako dun sa grupo nila Boss Rino Na nila na groundbreaking yung ginagawa nila dito sa industriya dito ng ghost hunting dito sa Pilipinas. Sila yung mga living proof na
hindi na kailangan may makitang multo para maging entertaining yung ghost hunting nyo. Kasi yung kakulitan nila mismo, yun yung pinapanood eh. Doon nawiwili yung mga tao. At doon ako proud sa grupo nila Boss Rino. Although na may mga may mga criticism ako regarding sa pag-handle ng evidence. 'Di ba? Hindi ko naman hindi ko naman hindi ko naman mapipigilan yun eh. 'Di ba? Ito ibang-iba naman yung magiging bias ka. Katulad, 'di ba may mga criticism ako doon sa pag-handle ni Boss Rino ng Ghost Tube. Well, yung pagiging bias noon doon sa paggamit ng Ghost Tube, wala naman ako magagawa doon dahil talaga naman nag-ghost hunting sila. 'Di ba? Kung ang interpretasyon nila ay pag sinabing closet ay doon makikita yung susi. 'Di ba? Wala naman ako magagawa doon. Mas okay na 'yon kaysa yung ang gagawin nila Boss Rino, kumasabwat sila ng tao at pasuotin nila ng puti at palitawin nilang Black Lady do sa video nila. Doon medyo ako doon. Talagang babanatan ko talaga sila doon. Pero yung ginagawa nila, minor criticism lang naman ang ginagawa ko doon eh. 'Di ba? Katulad nung kay Adventure Ducks yung sinasabi na nag-i-slam yung pinto, ay may hydraulic stopper doon sa pinto, 'di ba? Well, minor lang 'yon. Kasi nga naman naghahanap talaga sila kasi ng evidence eh. Yung pagiging bias sa evidence kasi kasama na 'yon sa pag-i-explore ng mga legit na ghost hunter. Kasi nga need nila makakuha talaga ng ebidensya. Iba yung pagiging bias sa isang bagay sa nandadaya. 'Di ba? Nagigits niyo yung pagiging bias. Yung halimbawa, may narinig akong kaluskos. Then chinek ko, wala naman yung sasabihin ko na agad na multo. 'Di ba? Well, sa akin pwede nang palusutin 'yon. Although na medyo tutol ako sa ganun, kaya nga kailangan pag may kaluskos nga kailangan kasingit-singitan nga, alamin mo eh. Ang isa sa mga nakikita akong gumagawa niyan si Sir I.M. Reverie. Hindi agad siya nag-give up na may kumaluskos o multo na. Chine-check talaga ni Sir I.M. Reverie. Kaya recommended ko yung channel ni Sir I.M. Reverie, i-check nyo yung channel niya. Yun ang totoong ghost hunting talaga. Yung ginagawa ni Sir I.M. Reverie. Kaya lang, may mga nagko-comment, boring naman, wala nasanay kasi kayo ng palaging may nakikitang multo eh. 'Di ba? Pero ang anuhin nyo doon, yung art nung paggawa ng video nila. Yun ang tingnan nyo, hindi yung... Kasi parang ganito yan, parang ganito. Napapansin nyo yung mga, ngayong Christmas, 'di ba? May showing ang Metro Manila Film Festival. 'Di ba? May showing ang Metro Manila Film Festival. Napapansin nyo, yung mga nakaraan, I don't know kung may quality na yung mga palabas ngayon, pero yung mga nakaraan, yung mga movie nila Vice Ganda, nila, talagang, hindi naman sa talagang basura talaga. Yung puro, ang matututunan mo, ang lagi nilang pinapalusot pambata kasi pambata. Tangina naman, hindi ba pwedeng gumawa ka ng pelikula na, na pambata na at the same time, ma-appreciate ng mga matanda? Kasi, kahit na pambata, hindi papasay. Alam mo ba, pag pinanood mo yung movie ni Vice Ganda, puro pambabara, puro kabaklaan na joke. Pasintabi po sa mga bading puro kabaklaan na joke, puro tapos sabihin nyo pambata. Parang nasanay. Ang gusto lang kasi ng tao, pag napapanood yung matawa sila. Nawawala. Parang ganito yung nangyayari sa ghost hunting eh. Parang sinusubo na lang sa tao yung gusto nila na mapanood. Hindi tinuturuan yung mga tao mag-isip. 'Di ba? Katulad nung yung mga may art na movie, no? Napanood ko yung Shawshank Redemption. Recommended ko yung panoorin niyo 'yun. Sa mga hindi nag-iisip, boring 'yun. Pero pagka inintindi mo yung movie, maganda.
Maganda yung Shawshank Redemption. One of the best movie na napanood ko. Pero kung ang hanapin matawa ka, hindi ka matatawa doon. Siyempre, 'di ba? Panalo na yung mga movie nila Vice Ganda doon, yung mga pabara-bara. Parang ganito nga yan, no? Babalik ulit tayo sa ghost hunting, ano? Parang ganun yon, na parang nahulma na yung utak ng mga audience na dapat pag ghost hunting may makikita. Hindi na nila alam yung tunay na diwa ng pag-ghost hunt. 'Di ba? At kayo naman yung mga legit na ghost hunters naman. I-make sure nyo na ganito na kasi yung laban eh. Ganito na kasi ang laban. Talagang sasabihin ko sa inyo pagka nag-head to head kayo sa mga fake ghost hunters, pagdating sa entertainment, talo kayo. Kaya yun ang pagtulungan natin, mga legit na ghost hunters. Yun ang pagtulungan natin. Nagsimula na sila Boss Rino eh. Na ginawang interesting. Bilhin mo, nag-ghost hunt sila Boss Rino, pero wala naman nakikita. Pero ang daming nanonood. Ano yung secret? Diba? Ano yung secret? Ang secret, na-entertain nila yung tao. Na sulit yung panonood sa kanila dahil tawang-tawa sila. Tawang-tawa na hindi dahil palpak sila. Kasi nagpakatotoo kayo eh. 'Di ba? Hindi masyadong serious. Kasi minsan pag masyadong serious, alam mo 'yan, may mga may mga mag-ghost hunt na yung mga ora-orasyon na masyadong seryoso. Na parang nakakatamad ng panoorin. 'Di ba? Tapos nasa din, i-master nyo din yung art ng paggawa ng hindi kasi rin ako marunong niyan eh. Actually nga baka nga sa ginagawa ko maboboring din yung mga tao. Pero sana matutuhan nyo din yung gumawa ng video na although na kahit ito, may ginagawa sila Pedro Pablo na pansin ko eh. Na although walang nakikita sa video nila, pero ginagawa nilang parang adventure yung vlog nila. Yung pupunta tapos mako-curious ka rin. Actually kay Master Gala ganyan din ang ginawa eh. May mga pinupuntahan si Master Gala na nako-curious din yung mga tao. Kailangan nangyari kay Master Gala, pinipilit niya. Minsan kasi kay Master Gala, pinipilit niya na lang eh. Kahit minsan alam niya sa sarili niya na hindi naman multo. Parang bibigyan niya ng isipin yung mga tao na, uy, ano nga yun? Multo nga ba yun? Diba? Parang sinasadya na ni Master Gala minsan. Pero hindi naman siya namimeke talaga. Until such time na napanood ko yung video na nireakan ko kagabi. Na talagang confirm na nameke siya. Pero yung dati na hindi ko alam na namimeke siya, okay na sana no? Kaya nga, ito hindi lang sa larangan ng ghost hunting. Kapag ka nasira na ang tiwala ng tao sa'yo, yan ang wag na wag niyong gagawin. Yes, may mga second chance pa naman eh. Pero ilan-ilan dyan ang nagbibigay ng second chance. 'Di ba? Ang pangit kasi pag nasira mo yung tiwala ng tao. Yan ang pinakakaingat-ingatan ko. Yung masira ang tiwala ng tao sa akin. Ng mga importanteng tao sa akin. Yan ang ayaw na ayaw kong masira. Pero may mga time kasi minsan, 'di ba, na parang ang dating niloloko mo. Pero may explanation ka pala. Minsan nangyayari yan eh. Yung parang hinuli ka or nahuli ka ng something pero may explanation pala behind dun sa nagawa mo. 'Di ba? Yung halimbawa ganito doon tayo sa vlogging. Let's say halimbawa nahuli ka na meke. 'Di ba? Ito parang may parang ganitong ginawa si Sir I Am Reverie eh. Nameke siya ng video eh. Kung tatanungin mo, nameke talaga siya. Pero ano yung purpose kung bakit siya nameke? To show you na madali lang palang gawin 'yon.
Yung ganong bagay, nagawa ni Sir I.M. I don't know anong video ngayon Sir I.M. Reverie. Ang ibig ko lang sabihin, alimbawa may kaya nga ganitong ginagawa ko pag may nakita akong pameke na meke ng video, pinipilit ko talaga makausap, lalo na pag live. Pinipilit ko talagang mag-live para at the same time yung nahuli ko sa'yo may explain mo para maintindihan namin. Mamaya may purpose ka naman pala talaga. Mamaya yung ginagawa mo kaya ka na meke ay for entertainment lang naman pala yan yung ginagawa mo. Pero ang tanong na, bakit hindi mo aminin na for entertainment yung ginagawa mo? 'Di ba? Actually, yung mga ginagawa naman nila sa YouTube na hindi naman masama yan eh. Nagiging masama lang yan doon sa intention ng ginagawa nila. Doon na papasok sa Article 318 yon. Ano ba yung Article 3? Yung mga bagong nanonood sa akin, no? Naku, hindi na ako nakapag-shoutout I-continue ko na lang yung shoutout, no? Sa ano. Ito, yung mga bagong nanonood sa akin, excuse me, inuubo kasi ako Yung mga bagong nanonood sa akin, kasi paulit-ulit ko sinasabi dito, ang nilalabag na batas na ito, mga ghost hunters na to, yung Article 318. Kasama yung mga manghuhula dyan. 'Di ba? Itong ginagawa ko, masama ba to? Hindi naman masama itong ginagawa ko Yung bintang nyo sa akin na paninira, masama na naman talaga manira. Pero ang ginagawa ko ba, paninira ba to? Hindi naman paninira to Sinasabi ko yung isang totoo do sa bagay na pinapalabas nilang totoo. Wala namang malis dun Napanood natin sa public yung mga videos nila lahat. 'Di ba? Napanood natin sa public yung videos nila. Ngayon, pag may napansin tayo, 'di ba? Protektado ng batas ang sasabihin natin. Sasabihin natin na fake kasi ito yung evidence ito yung mga nakita Kaya fake. 'Di ba? Sinasabi naman sa inyo kung ano yung evidence Ang problema kasi hindi humarap yung mga idol nyo. Di ba? Hindi paninira yung ginagawa. Paano naninira? Tsaka hindi ko naiintindihan yung dahilan na inggit. Come on. Ito ha. Let's say, sabihin mo ng inggit. Di ba? Sabihin mo ng inggit. Anong kaso nun? Gusto mo lang dumami ang subscribers, gusto mo lang dumami ang yan ang madalas kaya inaano mo. Alam nyo, paulit-ulit ko na lang sinasabi, mga kababayan ko, hindi nakakadami ng subscribers itong ginagawa ko. Dahil ang mga binubuking ko, mga matataas ang subscribers, hindi lilipat sa akin yung mga yan. Kasi sinisiraan ko yung idol nila Yun ang nasa isip nila, sinisiraan ko. Kaya ngayon, dapat i-identify natin ano ba yung paninirang ginawa ko. Ilang beses ko nang tinatanong yan sa kanila. Kahit yung mga supporters niya na nagwawala sa akin, di ba? Hindi naman nila masabi kung ano yung sinira ko. Anong sinira ko ba? Wala naman masabi. Tapos sasabihin, katulad ni Bugok na Balentong TV, sasabihin sa akin, wag mo na kasing pakialaman. Ba't ako pinapakialaman nyo? Kaya nga, unang tanong ko, kung sasabihin mo sa akin, wag kong pakialam, babawalan nyo ako, ang ibabalik kasi, bawal ba yung ginagawa ko? O kung bawal, asan sa batas na bawal ang ginagawa ko? Titigil ako. Asan sa batas ang nagsasabi na bawal ang ginagawa ko? Minsan nga baliktad ang utak ng mga taong to Kung sino pa yung kung sino pa yung nagsasabi ng totoo, yun pa yung babawalan. Yung mga namimeke, yun ang yun ang tutuluyin. Yun ang kailangan magpatuloy, yung mga namimeke. yung nagsasabi ng totoo, yun ang babawalan. Ang hindi ko na naman naiintindihan, mga kababayan ko, yung time na ganyan, yung lumabas nga yung issue, may warrant of arrest nga ako, alam naman natin hindi totoo yun. At fake yung mga documents. Galit na galit sila,
na fake daw keso mali yung ginawa mo na nag-fake nando. Kinilabutan ako doon Suddenly naging bawal sa inyo ang mameke nung nangyari sa idol nyo. Come on, man. Ano ba meron tayo dyan? Di ba, men? Suddenly, pinagsasabihan ako ng mga fans nila na tama ba yung ginawa mo? Tama ba yung ginawa mo na nameke ka ng dokumento? Tama ba yung ginawa ko? Mali! Ang ginawa ko! Mali yung ginawa ko. Di ba? Nagtataka lang talaga ako, bakit pag idol nyo yung nameke, wala lang sa inyo? Di ba? Yung pamemeke ng dokumento na ginawa ko, sino lang ba yung naapektuhan doon? Actually nga, yung ano na yon, yung pamemeke ko ng documents na yon, sarili ko yung ginisa doon eh. Sarili ko yung ginisa, para intended for kanino ba yon? Sa akin yun, warrant of arrest ko yung ginawa ko. Hindi ko naman nilagay doon na may warrant of arrest si Kuya Red or si Donsky may warrant of arrest. Wala naman ako nilagay na ganun eh. Sarili ko nga yung ginisa ko doon eh. Na hindi ko naintindihan bakit galit na galit kayo sa akin. Na ang naapektuhan lang yung tapos biglang babanat yung mga support, hindi tama yung ginawa mo, hindi tangina, napaka-hipokrito. Hindi tama ang ginawa mo, hindi tama ang ginawa mo. Suddenly, alam na nila yung tama at mali. Pero yung ginagawa ng idol nila, na libo-libo yung nauuto, pwede yun, no? Pero yung pag idol nila yung napahiya at nakaramdam ng panluloko, ayaw nila. Inuulit ko, hindi tama yung ginawa ko, ha? Hindi tama yung ginawa ko. Naglabasan yung mga banal eh. No? Anyway, yun nga balik tayo do sa nilalabag nilang batas. Kasi napahaba kasi baka mamaya sabihin nyo may nilalabag akong batas. Ano po yung nilalabag kong batas? At ititigil ko po to. Kapag ka makatwiran yung sinasabi nyo sa akin. Kasi lahat ng gagawin ko dito, kinukonsulta ko muna sa may nalalaman sa batas bago ako dumaldal eh. Ngayon, kung alam nyo sa batas na maling ginagawa, sabihan nyo ako. I-indicate nyo sa akin kung anong batas yung Meron pang bugok dyan eh. May talagang todo scrutinize sa akin eh. Na may kapitbahay daw siyang lawyer. Na mali daw yung ginawa ko. Pero idol nila hindi niya nakikitaan ng mali. Diba? Suddenly, nagkaroon sila ng kapitbahay na lawyer na alam nila mali daw yung ginawa ko. Ang galing, Ang galing. Pag yung mga idol nila na nang huhot-hot ng pera, hindi nila magawang ikonsulta sa abogado kung anong mali yung ginawa. Napakagaling talaga ng mga kaya nasasabihan kayong bobong supporters men eh. Kasi ang tawag diyan cognitive dissonance eh. Ay nako. Anyway, ano ba yung nalalabag na batas na itong mga to? Para sa mga now pa lang nakasubscribe sa akin mga kababayan ko. Uulitin ko ulit kasi yung mga dating nanonood sa akin sukang-suka na dito sa Article 318 na to eh. Dito sa Article 318, tingnan nga natin. Ang pasok yan sa other deceit na sa Article 318 ito. Mababasa natin dito sa batas. Article 318 other deceit. Sana mababasa nyo, mukhang maliit. Mazoom pa kaya to. Wait lang ha. Yan, i-zoom natin para mapanood nyo. Article 318 applicable din ng mga manghuhula dito eh. Ito yung penalty muna The penalty of arresto mayor
and a fine of not less than amount of the damage caused and more than twice such amount shall be imposed upon any person who shall defraud or damage another by any other deceit not mentioned in the preceding articles of this chapter. So ano ba yung mga ano ba yung mga sangkot diyan sa sa Article 318 na yan? Any person, any person who profit or gain, yung pinagkakitaan yung yung ginagawa nila, yan yung shall interpret dreams, yung mga nag-i-interpret ng dreams diyan, nako. 'Di ba? Make forecasts, tell fortunes, yung mga nanghuhula, 'di ba? Kasama mga manghuhula dito, or take advantage of the credulity of the public in any other similar manner. 'Di ba? Yung sinasamantala mo yung yung credulity ng public, yung pagiging uto-uto ng publiko. Sinasamantala mo sa kahit anong katulad nun. Kasama ang pag-ghost hunting diyan, 'di ba? Pinapaniwala mo yung mga tao shall suffer the penalty of arresto minor or a fine not exceeding 200 pesos. 'Di ba? Kaya matagal na kasi itong batas na to. Dati nung araw kasi malaki ang 200 pesos. Ngayon, na-update na to, na-amyendahan na, 40,000 na to ngayon. Kayang-kaya pa rin nila Kuya Red yan. Yang fine, yang multa na yan, kayang-kaya. Pero ano bang pinag-uusapan ito? Ano bang pinag-uusapan dito? Bawal yung ginagawa nyo. At depende sa halaga na makukuha nyo, pwedeng pumasok sa estafa yan. Yung ginagawa nyo. Kasi under na yan ng swindling eh. Kahilera niya na ng swindling yan eh. Yung ginagawa nyo eh. Ayan oh. O ang sasabihin naman ng mga bobo, bakit wala kang nagdedemanda? 'Di ba? Bakit ikaw hindi mo idemanda? Yan ang unang sasabihin. Bakit ikaw hindi mo idemanda? Alam mo naman palang malaban. Bakit ko ididemanda? Hindi naman akong may legal standing diyan eh. Ano legal standing ko diyan para idemanda ko 'yan? Ako ba yung hininga ng pera niyan? O ang sasabihin niyo naman, yun naman pala hindi naman pala ikaw yung hinihinga ng pera, bakit nakikialam ka pa? 'Di ba? May ako eh, may moral obligations ako eh. Sa kapwa ko eh. Kung yung mga ghost hunters nga na yan, pag feeling nyo naaapi yan, pinagtatanggol nyo nga sa akin, pwede ko ba ikatwiran sa inyo na hindi naman kayo yung iniraraakan ko ah. Bakit kayo nagagalit sa akin? Naiintindihan ko yun dahil sinusuportahan nyo yung mga ghost hunters na peke. Dahil nga tanga-tanga kayo. 'Di ba? O isa pang example, pag may narinig kang na-rape na bata ng isang rapist, nagagalit ka rin, 'di ba? Pero hindi naman ikaw yung ni-rape. Kasi meron sa puso natin na nagki-care ka sa kapwa mo. Yan ang nilagay sa puso natin ng Diyos. Yan ang wala sa mga hayop. Ako, nakita ko, niluloko yung mga kababayan ko. Di magkakalat ako ng awareness dito na nanluloko kayo. Kailangan ba na idemanda ko yung mga yan? Bungo, yung mga niloko ng mga yan. 'Di ba? Yung mga nahinga ng pera na yan. Kusang loob naman nagbigay ng pera yun ah. 'Di ba? Kusang loob daw. Nakalagay nga dito po sa batas Wala naman nakalagay dyan kung kusang loob na binigay eh. Any person who profit, pinagkakitaan, or gain, nagkaroon dahil dun sa ginagawa nila, bakit sila nabigyan ng pera? Dahil din naman sa ginagawa nila. Kung tutuusin, hindi naman nanghihingi talaga yung mga yan eh. Sa totoo lang, nagpaparinig lang yung mga yan. Na, wala tayong budget pang
Wala tayong budget na panggasolina, ganyan. Dahil may explore tayo. Naku, nasira ang cellphone ni Boy Balud. Diba? Nagpaparinig yan. Hindi naman ang hihingi, nagpaparinig. At dahil doon, at naniniwala doon sa ginagawa nila, magpapadala ng pera ang mga OFW. O ngayon, ang sasabihin nyo sa akin, o mga ba't hindi nila idemanda? Naloko pala sila. Ang pagdidemanda po ay choice. Hindi porkit, alimbawa, na-rape ka. 'Di ba? Na-rape ka. Ang nang-rape sa'yo ay super yaman at mas pinili mo na lang na manahimik kesa guluhin ang buong pamilya nyo pag nagdemanda ka ng rape. 'Di ba? Mananahimik na lang kayo. It doesn't mean na wala nang kasalanan nyo ng rape sa'yo. Well, just like this one, ano? Bakit nga naman wala nagdedemanda? Mga OFW, nagpadala kayo ng 5,000. Halagang 5,000 ang nabudol sa inyo ng Ghost Hunters. Uuwi pa ba kayo ng Pilipinas para mag-file ng kaso sa halagang 5,000? Magkano ang gagastusin nyo? Pag uuwi kayo, mag-hire kayo ng abogado. Marami ako nakakausap na talagang nabudol ng mga Ghost Hunters na to. 20,000 pa nga eh. Pero worth it ba na umuwi ka? Or kahit hindi ka naman umuwi, di ba? Mag-proxy ka, magbigay ka ng SPA sa magfa-file ng complaint para sa inyo. Di ba? Kaya lang aabalahin mo yung sarili mo sa lado sa halagang 20,000? At laging a-attendan pa ng hearing yan? Naiintindihan nyo yung abala ng mangyayari? Kaya minsan hindi na pinipilit magkaso eh. Maliban na lang kung talagang malakihan na yun ibigay na halos milyon-milyon na yon. Halos milyon. May kilala ako na gano'n na nilalakad na yata ngayon. Di ba? Pero kung ang naibigay lang ng libu-libong OFW, nakabigay lang ng 500, 1,000, 1,000, di ba? Paano mo, paano mo anuhin ng kaso yun? Yes, pwede ka talaga magkaso, pero sa halagang 1,000, kakasuhan mo? Malaking abala yun, min. Kaya nga ang best way na lang, magkalat na lang tayo ng kamalayan dito, ng awareness. I-inform sa public na may mga nangyayari talagang ganito. Nagigets nyo na? O hindi pa? Ay, Diyos ko, mga kababayan ko. Kailan ba kayo, dyan? So, pagpatuloy natin tong pagbabasa. Hello, Ma'am Rachel Macapia. Sir Oliver Abrera, hello po. GJ Vlog. Si Drew Whitey. Kamusta Drew Whitey? Agassi Jean, hello. Lion Harp, hello po. Ma'am An Taiga. Merry Christmas, Ma'am. I'm Hanishi. RVS, hello. Squeaky Pickles. Sir Marvin Reyes, hello. Regarding po kay FLM, no comment po ako. Basta maghintay na lang po kayo. Nag-meeting na po yung UTW. Kaya napansin nyo, hindi muna kami pumapalag. Hello, Ma'am Buholana, kamusta na? Gusto ko yung Sabi gano'n ni Antonio Sendyong. Arwin, hello. Merry Christmas. Tapos itong si user, ayusin niyo yung tags niyo para masya-shoutout ko kayo. Sabi ni Antonio Sendyong,
Idol, totoo po yung sinasabi, totoo ba yung sinabi sa live niya, yung nakaraan na may warrant na daw siya hawak para sa iyo? Yun na nga po yun, hindi po totoo yun. Inyaki TV, hello. Jack Stacy. Sabing gano'n ni Jack Stacy, Bungo TV, malapit ka nang maging si Rendon Labrador. Perfectionist masyado, hindi na reaction video yan. Iba yung reaction video sa ganyan na style mong perfectionist, hanap mo. Maski Diyos or Anghel siguro, di ka naniniwa kasi hindi mo nakita. Tinan mo kagaguhan ng mga tao, ano. Hindi pagiging perfectionist to. Hindi ko naman pinupuna sa video niya yung ano eh. Oh, bakit malabo yung camera mo? Bakit pangit yung lighting mo? 'Di ba hindi nag-iisip ng maayos ang mga fans ng ng mga ghost hunters na peke eh. Hindi pagiging perfectionist ang sinisik ko. 'Di ba? Nakita mo ba yung video ni Isoy ngayon? Isoy, pinuri ko 'yon kahit pangit yung pagkaka-video. Kasi ang importante sa akin yung hindi na memeke. Ikaw naman masyado naman kayong tanga-tanga. Hello, Vicky Leski. Tsaka hindi ako perfecto. Marami akong pagkakamali din. Hindi pagiging perfect. Kapag sinabi mong fake yung video, hindi pagiging perfectionist yun. Talagang peke. Tsaka kung nagkamali, ganito ha. Hindi ako makamove on dito eh. Dito sa bobong to eh. Perfectionist daw ako, sabi niya. Hindi ako perfectionist. Ito ma'am ha. Hindi naman kasi yung halimbawa may nakuha si Master Gala. Ganito may nakuha siyang puting poste. Ngayon napagkamalan ni Master Gala na white lady, yung puting poste. Sa akin okay lang naman 'yon. Okay lang naman 'yon kasi nagkakamali naman talaga lahat ng tao, kahit ako nagkakamali ako eh. Madalas ako at kino-correct ako ng mga nanonood sa akin. Walang problema doon. Na nagkamali ka, na napagkamala mong white lady yung puting poste. Pero ang maling-mali na hindi mo pwedeng lusutan, yung nagpadamit ka ng peking white lady. Hindi pagkakamali yon. Sinasadya mo talaga yon. Yan ang intindihin nyo. Iba yung nagkamali sa sinadya mong magkamali. Nako, Master Gala, naniwala pa naman ako sa'yo. Sabi ni Ma'am Joanna Jelly Lumanas. Nako, Master Gala, naniniwala pa naman ako sa'yo. Kasi naki-MJS ka na dati. Madami naniwala sa'yo nung nalaman ko na may fake pala sa video mo. Ito, sabi gano'n ni, si Master Gala, di naman talaga ghost hunting content yan. Pag-iikot-ikot lang sa sementeryo. Pero pinasok na rin itong pag-ghost hunting. Katanggap-tanggap naman kung for entertainment only lang. Pansin ko kay Master Gala, pabiro siya. Kaya lang hindi niya inamin eh. Yes, wala namang problema doon. Palabiro nga naman talaga siya. Kaya lang, ang feeling ko dito, lalo na yung may issue, yung may tali, yung spray bottle ng pabango na pineke niya. Kaya lang, ang napansin ko lang doon, parang tinitesting niya eh. Na just in case may maniwala, palulusitin niyang totoo. Pero pagka may nakabuking, sasabihin niya, biro lang yun, di ba? Parang yun na ko eh. Hello, Francisco. The Shippers Game, hello. Fun, hello. Made kayo. Sabi ni Christian Magnaong, Merry Christmas, Sir Christian. Para sa akin, okay lang naman. Ang tingin ko, sinadya niya yung content. Matagal na, di ba? Siguro na-realize niya na mali. Pwede naman, Pero dapat binawi. Binawi niya to, men, eh. Ang importante, di niya na inulit. Katulad niya, nag-focus niya. Pero paano yung mga dati nakapanood sa kanya nun? Di ba? Anyway, forgivable naman yung kung nagbago naman siya,
Pero ang point dito na meke pa rin siya ng video. Cross Skull, hello. Pretty Mika, hello. Ma'am Kat Mendoza, hello. Ismael, hello Sir Ismael Nuevo. Ryan Diaz, hello. Joe Karim Chill TV. Sabi ni Ma'am Noami De Taasa, hindi ko napanood yan, nakakadismaya naman kitang-kita na yung babae kasama na yun. Kala ko pa naman legit siya. Hindi, legit naman siguro, no? Legit naman siguro. Yan yung mga dati siguro nag-experiment siya ng mga time na yan. Kita nyo yung ano, yung pagkadismaya ng mga nanonood, yung sinasabi nyo na hayaan mo na sa amin parang pelikula, kayo yun. Pero nakikita niyo yung disappointment ng mga ng mga supporters pag nalalaman fake. Ito yung hindi maipapaliwanag eh. Tapos sabi ni ni Ma'am Pasita Moga. Ikaw ba, Bungo, nakakita ka na ba ng Encanto? Kasi ako palaging na hindi ko po alam kung may third eye ba ako or ano. Ako hindi naman po ako hindi naman po ako nakakita. However, do sa video kasi may pwede mong opinionan yun eh, kung ano yun eh. Yung nasa video. Sabi nga na, bungolaya na daw si Kulaong FLM Yari ka daw sa kanya. Rafi Medina. O, blanket nga, Sir Rafi Medina. Yung inform sa akin kay Mangusi, nag-meeting na po. Basta abang na lang kayo. Anyway, mga kababayan ko, hello Ma'am Lourdes Ambrosio, kamusta na po kayo? So yan lang naman po yung matatopic natin. Medyo napahaba ako, no? Almost 1 hour. Merry Christmas po uli sa inyong lahat. Maraming salamat. Bye-bye. Gumising ka. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa katwiran. Panatilihing bukas ang sipan. Katotohanan ng ating sandigan sa kadiliman.